What's up mga kabonsay? Welcome po sa channel ko guys for today's vlog. Yeah, so nandito yung background na kulay gray. So nandito pa rin tayo sa garden natin mga kabonsay. So video natin gagawin ngayon. So itong ating sampalok na to. So tamarind. Tamarind natin na sa itong sampalok natin na materyales. Gagawa natin ng sayaw kagaya po nitong nakikita niyo yung dalawa na to. So ilalagyan natin ng bend para mas magandang tingnan mga kabonsay. So simple vlog lang po ito paano mag-bend ng materyales. So gamit po itong ating sampalok na materyales. So from seeds po yan o galing yan sa buto. So ito galing din sa buto yan itong mga sampalok natin at mga kabonsay. So ayan po yan, no? May mga sayaw-sayaw, may mga liko-liko. Ayan po. Ayan. So ganito din ang gagawin natin dito sa tuwid na tuwid. Sampalok natin na ito na galing sa buto mga kabonsay. O so guys, huwag natin patagal ito. Pasok ka na intro ko. Kaya intro. Pasok! At yun na nga guys, umpisa na natin to. So medyo maraming batang naglalaro dyan sa labas ng garden natin. Kaya medyo maingay tayo. Umpisa na natin to mga kabonsay. So ang kailangan ko 5 pa rin na bonsai wire mga kabonsai. Ito 5. So gagawin, susukatin ko na lang para hindi tayo mahirapang magliko-liko. Susukatin natin, susukatin natin. Yan. Kung ganun pa din, usok muna natin dito sa pinakang ilalim niya. So yan ang gagawin natin. Tabi-tabi natin ang konti. So ano to marami na nakakaalam nito pero para sa mga newbie na subscriber natin o mga kabonsay natin ng mga newbie, ganito po kung paano mag-bend ng sampalok. Baka meron kayong mga sampalok na materialis dyan na gustong lagyan ng sayaw. So ganyan po yan mga kabonsay. Sige lang natin ang wire yan. Sa dulo. Hanggang sa dulo, lagyan natin ng wire guys. So kapag ganyan at hindi pa kayang i-bend ng isang wire, pwede nyo doblehin mga kabonsay para mas madali nyong ma-bend. Doble nyo, isang 5 pa, magiging 2 wire yung mga kabonsay. So ito, kaya na nitong 5 to. Kung ating sampalok na to, kaya na ng number 5. Pero kung hindi kaya, pwede nyo dalawahin yung wire para mas madali. Kasi kapag hindi yan kayang i-bend ng wire, babalik lang po yan sa dating forma niya. Mas mahirapan kayo. So yan, ganyan. Una, sagad na natin ang bend dyan. Ito, yan. So yan, meron ng sayaw ayan o. Nabid na natin. Butin pa natin isa. So ito na yung nakuha natin na magandang liku-liku niya guys. Kulan na natin yan. Para mas makita nyo.
guys. Mga kabonsay, so ganyan lang kadali kung paano mag-bend. So yan, ito yung isa natin na ginawa. So gagawa pa tayo ng isa para mabend na natin yung ibang mga sampalo ko dito mga kabonsay. So saglit lang guys, gawa pa tayo ng isa pa. Awesome guys, ito yung isa. So marami ako sampalok dito na tinanim na galing sa buto dito sa garden. So pwede na natin i-wear, kaya wear na natin. So tabi muna natin yung isa lang. Yung isa pa. Tuwid na tuwid din. So number 5 ulit, ganun pa rin ang gagawin natin. Sukatin natin guys. 5. So ganun lang, simple lang guys. Gagawin natin dalawa para malaman nyo kung paano. So ganito yung sinasabi ko, gawin yung dalawang ganyan. Ganun pa din, ikot ulit. So para dun sa mga matitigas guys, ganito ang gawin nyo. So ingatan nyo na matamaan yung nodes o yung mga paglalabasan ng mga sanga. Yan. So guys, dalawa. So ganyan lang kadali. Ulit natin, sagad na bend. Kaya mag-alala, ang sampalok po ay sobrang flexible. Kaya hindi yan masyadong agad na puputol. So pag bend nyo na ganyan, ilahin nyo palapit sa inyo. Medyo palapas. Medyo ulit. Lapas. Medyo pabalik. So guys, ganyan lang kadali. Yan, may sayaw na kayo. Isang palok na nyo, meron ng sayaw yan. So ang gagawin nyo dito, hintayin nyo lang munang lumago, mag-wild siya. Tapos itong tuwid na to, pwede itong putulan nyo para magpatubo kayo ng bagong sanga para tapering siya. Paliit yung dulo mga kabonsay, yung sanga natin. So ako, ganun na ginagawa ko. Pero pwede naman na kapag may mga sangang tumubo dyan, pwede nyo nang i-bend. Ayusin natin guys. Ayusin natin ang pagka-bend. So mas detalyado. So guys, ganyan lang. Paano magpasayaw? Pasayaw ng sampalok guys. Kahit hindi sampalok, pwede rin po yung kahit ibang mga materialis dyan. Mga Argao Taiwan, yan pwede yan. Ginagawa rin yan guys dyan sa Argao Taiwan. Ginagawa rin sa yung ibang juniper na tuwid na tuwid. So ginagawa nila to mga kabonsay. So meron pa tayo, marami pa ako isang palok dyan na i-bend. So sa sunod na vlog na lang ulit yan mga kabonsay.
Pero ganyan lang, kasimple. Kung paano mag bend ng tuwid na tuwid. Ayan. So ito, magkaiba sila ng itsura para hindi parehong pareho. Pero kung pang sarili nyo lang naman okay lang yan na ganyan. So maliit pa lang, lagyan nyo na ng sayaw kasi pag lumaki, mga ganyang kalaki, yung sampalok matigas na rin pong i-bend. Kaya kailangan yung ganitong kaliliit kasi laki ng lapis. Basta't kaya i-bend ng 5, 2 5. Yan. I-bend nyo na para hindi kayo mahirapan. Kasi kapag tumigas yan, lumaki, yung mga sanga o yung trunk o yung puno mismo ng sampalok, mahirapan na kayo mag-bend. So ito, maliit pa lang mga to. Binend na rin natin, ganito pa lang silang kaliliit. Binend na rin natin itong mga kapwa. Kaya ayan. Ayan ang mga siyaw niya. Balubaloktot yan. Sobrang balubaloktot ito mga kabonsai. So yun guys, hanggang dito na yung vlog natin mga kabonsai. So sana po mayroon kayong natutunan sa bagong vlog natin na handog sa inyo. So yung mga ibang kasama natin sa nagbobonsai, alam na rin po yung ganitong proseso kung paano. Pero syempre yung mga newbie natin na mga kasamaan dyan, yung mga bagong nagbobonsai pa lang. So para sa kanila itong video na to, para po sa inyo itong video na to. So ganyan lang po kadali. So mas maganda ang sampalok galing sa buto. Itanim ninyo tapos pag kasi laki na ng lapis, pwede nyo nang i-bend para hindi po kayo mahirapan na pag-bend niya. Kasi pag lumaki po yan, kagaya sinabi ko kanina, matigas na po yan. O kasi mga kabonsai, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless sa po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.